So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share. Ilagay natin sa playlist guys, ating spiritual life and random topics in life, health tips and advice, tips and advice for successful life. Okay. Okay, kailangan natin ng anti-radiation, huwag sobrang hawak ng cellphone, naka-blood clot talaga yan. Lalapot yung dugo mo. Yun, may ano tayo sa ating cellphone, video vlogger holder. Yan. Parang seems simple lang, no? Pero yung mga kakain ako ng pizza, isang piraso, dalawa, pinakamarami. Huwag iabot naman ng 6, 8, grabe naman. Diba kung kakain tayo wagas, di ba? Iyate mo rin yung sakit. Huwag naman yung ganun. At saka, yung beer, mas maganda buko juice. Yun. Walang ice. Huwag tayong masanay na uminom ng malalamig na pag-tubig. Yun. Kahit ice cream. Instead ng ice cream, bibili ako ng ice cream, buko juice na lang ako na walang ice. Mas gamot siya. Quaker Oats, yung kape mo, yung chocolate, kakain ka, yung isang piraso lang is once a month o once a week, yung dark chocolate. Practice healthy lifestyle. Yung stevia, yung sugar. Yung stevia, maganda rin yung sugar. Huwag niyo isanay sa brown sugar. Pwede na makakain ng brown sugar, konti lang. Yung kalahating kutsara. Kung kakain tayo ng avocado, wag naman yung grabing itim talaga na sugar. Limit-limit din. At saka yung black coffee, maganda lang yung magkape kapag may laman andyan sa breakfast. Okay? Yung talaga gigising tayo, breakfast tayo alas 6 or 7 p.m. Madali yan ang pagkape kasi magtrabaho pa, mag-commute ka pa, traffic pa, di ba? Instead na mag-karaoke ako ngayon, i-vlog ko na lang para may matulong din ako na ibang tao na ma-aware din. Kung makikisama ka with friends o maki-birthday, yung kunti-kunti lang, tikim-tikim, konting rice, konting ulam, parang ganun din. Wag naman yung soft drinks. Mas maganda, buko juice. Soft drinks, mas maganda, bawasan na lang. Yung alak, sila na lang. Wag ka na lang sabay sa kanila. Kasi yan, mga tao na yon, mga friends mo, pag mali ang ginagawa nila, pupunta lang yan at lalandingan nila hospital lang. Kahit wala kang bisyo, magkasakit. Nakaka-high blood din. Diba? Wag natin sanayan by guys yung katawan natin na parang wala lang, kain ng kain lang, tagal matulog, wala ginawa kasi nilang normal or ginagawa nilang lifestyle. Ginagawa nilang normal lifestyle pero hindi siya healthy lifestyle. Ang healthy lifestyle, matulog ka ng maaga, exercise, uminom ng sapat na tubig, kaysa milkshake. Maniwala ka lalo ng mga madalaga, mga 20, mga teenager. Huwag kayong maniwala guys. Huwag kayong maniwala sa nakikita nyo sa ibang tao. Mali-mali pala yung sobrang hawak ng cellphone, yung ngayon hindi na ako gumagaya. Ang ginagaya ko yung mga scientist at mga doktor na tama at proper na healthy lifestyle. Pakita ko sa inyo ngayon. Yung Enrich na magazine sa Mercury, take ko rin to. New Year's resolution. Wala na to ngayon. Sa Mercury lang, 75. Ngayong March, ito na si February, ito yung ginagamit nila ngayon. Ginagamit self-discipline made AC. Yan. Kailangan natin magbasa-basa din. Hindi naman yung nabasa lang din na natin ginagawa, ina-apply. Kasi ginagawa kasi nilang normal. Ang pupuyat. Ginagawa nila pasyal-pasyal, doon para kang mayaman. Kailangan natin mag-ipon ng pera. Kailangan din na disiplina. Di ba? Hindi tayo nag-iipon ng mga stuff. Di ba? Yung makeup din, wag din sobra. Maniwala ka sa akin. Kasi ang mga model ko, mga doctors, di ba? Kung magpa-check up ako, hindi grabe yung sakit ko. Hindi malala. At ma-recover, hindi naman, makontrol naman yung ubo. Ang problema lang kasi sa ating ngayong panahon, wala tayong vitamins. Lagi pa tayong nagpupuyat, kulang pa sa tubig.
how can you expect a healthy lifestyle? O baka hindi mo lang alam, or kung alam mo naman, matigas lang talagang ulo. Gusto mo lang magbago kung na-hospital na talaga at nagastos ng matindi sa pamilya. Alam mo, pabigat yun ang ganong style. Maawa din tayo sa ating katawan. Kasi pag ako na-ingrown ako, sobra 50,000 gastos. Lalo na kung ma-high blood heart attack ka, di ba? Yun talaga na it's an emergency na kailangan natin na alagaan mo yung katawan mo. Yun, di ba? Huwag din sobra-sobra. Oh, sobrang puyat, anything too much is not good. Yan, lagi natutulog, masama din yun. Yung kakakain pa lang din, tulog agad, higa, nako, masama yun. Nakabangungot pala yun. Yung sobrang kain, tulog agad, puyat. Kakain lang, tama laman. Tama-tama lang, lalo na sa birthday foods. Kung nag-aalag, isang shot lang, yan o. Huwag naman yung isang shot na isang bote. Nako, madisgrasya ka talaga dyan. Wala namang ibang talagang doktor sa atin. Tayo lang, ang doktor nag-a-advise lang yan. Nagko-comment lang yan. Ano, ito yung gagawin mo, ito hindi. Pag hindi mo gagawin, hintay ka ng operation doon at usok doon sa ospital. Kasi yung mga lumala ang kalusugan doon sa ospital, yung mga matitigas ang ulo. Diba? Ayaw masabihan, di makikinig, hindi sila interesado. Doon lang sila gagalaw pag lumala na yung kalusugan. Pag matigas ang, ano sabi ng doktor, lahat ng sakit kaya ang gamutin. Ang sakit na hindi kaya sa doktor, yung matigas ang ulo, hindi nagbabasa, hindi nagre-research, kain ng kain lang, tumataba-taba na, lagi nakaupo, lagi nakapuyat. How can you expect unhealthy lifestyle? Kasi dahil sa busy daw, dahil sa love life, dahil sa... Ako ngayon, February 14, dapat hindi lang yung araw na yun, dapat everyday ang pagmamahal. Hindi lang sa ano, parang balintuwangs day, balintongs day. Balintuwang ako wala ako, hindi ako nakakabalintongs day ngayon Pero wala, sa Katoliko lang yun. Ang pagmamahal, hindi lang sa araw yan, isang araw sa 14 lang. Dapat araw-araw pinakita mo yan sa hirap at ginhawa. Bakit kaya celebrate nila yun, no? Sa araw na yun? Kasi ginagawa ni Saint Valentine's. Kahit search mo yan ang history ng Valentine's Day. Sa Valentine yan, si Saint Valentine sa Katoliko. Hindi naman talaga siya special. Yan talaga no, di ba? Importante na alagaan mo yung kalusugan mo. Huwag mo yung basta lang kain ka. Ako, nagkikristal ako kasi para iwas stress din. Pero maganda din pala yung hilot. Di ba? Yun talaga na yung ngayon, hindi na masyadong malaki ang tiyan natin. Bawas-bawasan na, maganda na yung pakiramdam mo. At hindi ko sinasana yung katawan ko na lagi nagkakape. Magkakape lang ako kung grabe yung trabaho or urgent or emergency. Kasi nagkakos yan ng cortisol, sobrang stress. Maging ano, hindi ka kalmado diyan, talagang alerto lagi. Di, siyempre, kailangan iwasan din na magsobrang mag-cellphone bago matulog, 2 hours o 1 hour, at saka yung nagkakape sa hapon. Hindi ka talaga makatulog dyan. Kasi nagkakape ka kasi puyat ka. Nung nagkakape ka, kailangan mo matulog, hindi ka naman makatulog kasi sa sobrang kape, buhay ka dyan. Nako, hindi ka maniwala dyan. Kasi yung kape na yan, temporary lang yan. Pero yung damage niya, mataas din yung damage niya. Makadiuretic din siya, kulang ng tubig mo. So, pag kulang tubig ang katawan mo at hangin, paano magpa-function niya properly yung katawan mo? Di, wala, di ba? Mag-add normal yung blood sugar mo at BP mo. Yung kape, pang urgent lang yan. Pang minsan-minsan lang yan. Paminsan-minsan. Dapat, ako nagkakape, hindi ko sinasanay yung kape ko. Sinasanay ko sa tubig, inhale extra at exercise. Hindi ko aasa sa kape lang. Kasi aasahan mo yung kape, may active na, ibibigay na energy, pero meron din siyang masisira na para siyang side effect. Diba? Kahit yung gamot sa doktor, kahit prescripted yan, wag mo isobra-sobra. Diba? Kasi pag masarap, lagi natin kinakain.
Dapat natural, hindi process at hindi rin sobra pakakain mo. Kasi yung problema kasi sa atin, ginagawa kasi nilang ano, kailangan din alamin mo yung blood type. 'Di ba? Kailangan natin na alamin, to know and to search the truth. Because the truth will set us free. Kasi ginagawa nilang wala eh. Sobrang cellphone, sobrang upo. Hindi sila nag-exercise kasi matagal matulog. Tagal gumising, di ba? Sobrang kain ng mga chichirya, processed food, cookies, soft drinks. Ako wala akong ganun talaga. Maganda talaga juicing ka, prutas. O yun. Huwag naman sobra, basta tama lang in moderation. Di ba? Huwag naman yung tuyo-tuyo na walang sustansya. Yun yan na-realize ko na mahirap magkasakit, mahirap ang pera. Di ba? So, kung hindi man tayo mayaman, importante lang is disiplina. Kaalaman, disiplina, at gagawin mo yung tamang bagay. Huwag natin gagawin lagi yung mali. Ang pagkakape, kung tatanungin ito yung mga alternative doctors, yun talagang may malasakit sa tao at nagsasabi ng totoo, yung medical, iba din yung trabaho nila. Yung sa mga alternative doctors, yung mga prevention, kape, iwasan talaga yan para iwas din yung sakit. Sobrang alat, mga sobrang puyat, sobrang galit, at sobrang walang exercise. Kasi yung mga bagay na yan, simple lang siya pakinggan. Pag hindi mo nagagawa yan, ako, ang ospital napakalawak, ang sementeryo napakalawak. Yun talaga na maybe it's the lifestyle we do every day. Magre-reflect yan sa pagkatao natin. Hindi naman ko nagmamayabang o nagmamagaling dito. Nagsasabi lang tayo na totoo. Minsan di lang nila talaga matanggap ang katotohanan. Ayaw nila tumatanggap ng katotohanan. Yun ang katotohanan na hindi din sila iiwanan din ng sakit. Kasi yung sakit, hindi ka binarang. Ginawa mo yan. Kasi minsan di mo alam yung ginagawa natin. Kasi hindi nila maiwan-iwan yung kape, hindi nila maiwan-iwan yung alak at sigarilyo at droga. Yun ang dahilan na hindi din sila maiwan-iwan sa kanilang high blood. Hindi rin sila maiwan-iwan sa diabetes at dialysis at heart attack at saka stroke. Okay? Hindi nila maiwan-iwan yan. Kasi minsan may mga sakit na hindi kasi na normal ang katawan. Hindi nila nagawa yung tama. So, ang mapapasa ng sakit, mapupunta sa anak mo. Kasi hindi nila ginagawa yung tama. Hindi nila alam, walang time. Yun talaga ako na-realize ko na it's not a matter of how much busy you are. It's how much you know and how much you do it. Kasi yung ginagawa natin araw-araw, yun ang magdidictate or magsasabi sa buhay natin sa future. Walang kasiguruhan. Importante, naghahanda tayo. Importante, alamin mo yung ginagawa mo at aware tayo. Ay, parang mali to Kailangan ko sabi, totoo yung sabi ni Bro Mia. Oo, hindi pa ako na high blood na grabe. Na ano. Pero yung nagalit ako sa aso at saka hindi ako pahinga, maka high blood din yung sobrang galit. Yung gumagalaw na hindi nag-exercise. Ay, nag-exercise na hindi humihinga. Every time na gumagalaw tayo, bakit laging humihinga tayo? Kasi laging kumukuha ng energy yan. Tatlo yung process ng energy. Paggalaw mo. Tubig, hangin, at saka yun. Tubig, hangin, pagkain. Yun ang kukuha ng ATP. Phosphate. Yun ang energy ng cells. Diba? Pag hindi natin ginagawa yung tama at yung mga advice ng doktor, hindi ka natutulog, mag-malfunction yung katawan mo. Hindi na siya magno-normal ang function. Yun ang dahilan na hindi ka na makatulog kasi mga kinakain natin, hindi tayo kumakain sa tamang oras, sobrang rice, laging humilig sa mga matatamis.
don't skip your breakfast at tanghali. Okay, kumain konti lang. At kakain ka naman in exact time. Kasi nakakaubo yung hindi kumakain sa saktong oras at naka-GERD. Diba? GERD is yung parang hindi kumakain sa saktong oras. Bigla ka lang mahimatay pag walang kain-kain. Yun talaga, kakain ka ng diet, yung mga sustansya na pagkain. Hindi naman yung diet na wala na talagang laman. Na-diet ka yung mga kunting prutas, mga oats, mga fruits, light meal lang. O, diba? Tsaka water therapy sa pagkaumaga. At susundin mo tong advice na ito, walang barang ang makasira sa'yo. Hindi ka madidisgrasya. Kung ma-hospital man, di naman grabe yung sakit mo. Maniwala ka sa akin. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Toothbrush muna ako, mag-upload muna ako sa YouTube para may ma-sharean tayo ng kalusugan. Huwag sanayin yung kaptawan sa kape. Kasi ang kape na yan, madisgrasya ka talaga dyan. Okay? So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat po sa papanood. Thank you po, guys. See you.